Po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po na yumukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Tabagamat hindi kami karapat-dapat dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa napakalaking pag-ibig, habag at biyaya ng Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang sarili upang magdanap ng kanyang mahalagang dugo para malinis ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng church o ang iglesia upang dito po kami matuto at lumago sa aming pananampalataya. Salamat din po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin upang makarating ng maayos dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po kami makapakinig ng iyong banal sa salita. Kaya dalangin po namin na sa oras po na ito, ipagkalooban niyo po kami ng biyaya na nararapat para sa aming Christian life. Tulungan niyo po kami upang patuloy na lumago, lalo-lalo na malapit na po kayong dumating. Tulungan niyo po kami upang madatnan niyo po kami na ginagawa ang inyong kalooban at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Huwag nawa kaming maging kahiyahiya at hindi ginagawa ang iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, bagamat kami mahina at marami pa rin kulang. Sa oras po na ito, nagtitiwala po kami na ng Espiritu Santo ang magbibigay sa amin ng nararapat na salita para sa aming pananampalataya at sa pamamagitan po nito ay lalago kami sa aming Christian life. Kaya sa tuwing iniisip po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Dinadalangin din po namin ng mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan. Tulungan niyo po sila upang makapaganda rin sila ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ganun din, maaaring may mga brothers and sisters po na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Pakiusap, gabayan niyo po sila at ingatan. Tulungan niyo po sila upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at away makapagpatuloy po sila sa paglakad bilang inyong anak. Sa nalalabing panahon na ibinibigay niyo po sa amin bago po kayo dumating, pakiusap aming Ama, tulungan niyo po kami na magawa po namin ang inyong kalooban, lalong-lalo na pang pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. May mga tao pa po sa paligid po namin na hindi pa nalalaman ng pag-ibig ng kaligtasan. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami upang may pahayag po namin ito at magkaroon po kami ng tapang na may pahayag sa mga tao sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, puspusin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita. Muli, maraming salamat po at sa iyo lamang po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Santiago, chapter 2, verse 23. Santiago, chapter 2, verse 23. Santiago, sa bagong tipan po ito, pagkatapos po ito ng Hebreo, Santiago chapter 2, verse 23. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. Santiago chapter 2, verse 23. Okay. So, sabay-sabay po natin basahin sa verse 23, 3, 2, 1. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. So, muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kumusta po kayo? So, ito po yung pangalawang linggo ng ating 2026 ng January. Napakabilis ang panahon. Hindi natin mamamalayan na tapos na tayo sa isang buwan. So, sa pagbilang or sa paglipas ng panahon, maganda na patuloy po nating alalahanin yung purpose kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit ba tayo binigyan ng Diyos ng panibagong taon. Bakit niya ba sa akin binibigay yung mga araw na lumilipas? Isa lang po yung dahilan. Isa lang po yung layunin. Ito po yung para bigyan siya ng kaluguran at gawin ng kanyang kalooban. Lalong-lalo na para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin na sila ay maligtas.
Pangalawa, para ipakita yung pag-ibig sa lahat ng tao. Actually, sa panahon po natin ngayon, alam natin na isa sa mga tanda ng katapusan ng panahon ay yung pag-ibig ng marami ay lumalamig. Tama po ba? Nakikita tayo sa panahon po natin ngayon na yung mga tao na para bang wala na silang pakialam sa iba. Palagi nilang iniisip yung kanilang sarili, palagi nilang nila iniisip yung mga bagay na pakinabang para sa kanilang sarili. Pero para sa ibang tao, wala na silang pakialam. Siguro iilan na lang, pero yun nga yung nakakabahala eh. Pakunti na ng pakunti yung mga tao na may pakialam pa sa iba. Pero mabuti na lang, yung Diyos nag-iingat ng pag-ibig dito po sa mundong ito. Paano po niya iningatan yung pag-ibig? Sa pamamagitan po ng church. Sa pamamagitan po ng brothers and sisters, tayo ay inutusan ng Diyos na ibigin yung isa't isa upang maipahayag yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao sa paligid po natin. Sa pamamagitan po ng pag-ibig, yes, makikilala ng tao kung sino ba talaga si Jesucristo. Ano ba talaga yung pag-ibig niya na bang walang hanggan? Ano ba yung pag-ibig niya na makapagliligtas ng isang ligaw na kaluluwa mula sa kapahamakan sa impyerno? Yung pag-ibig na hindi hinihingi yung kapalit. Yung pag-ibig na kahit sino, kayang tanggapin. Yung pag-ibig ng Diyos, syempre hindi nalilimitahan. At yung pag-ibig na ito ay ibinigay niya sa atin. At sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, inuutosan tayo na ibahagi din natin ito sa iba. Yung pag-ibig na ito, nararapat din na maunawaan ng ibang tao. Kasi inibig din naman sila. Yung nga lang, problema, hindi nila alam. Kaya yung pag-ibig na nasa atin, hindi lang po ito dapat manatili sa atin. Dapat po itong maipahayag at maipakita at maipadama sa ibang mga tao sa paligid po natin. Lalong-lalo na para sa kanilang espiritu o kanilang kaluluwa, para sila rin ay maligtas. Okay? So dahil nga ito yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, binigyan tayo ng panibagong pagkakataon muli para sa Lord's Day sermon na ito at pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos. Kaya po nang binasa natin dito, uulitin ko po sa Santiago chapter 2 verse 23. Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ibinilang sa kanya na katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. So alam natin na si Abraham, yes, kilala po siya at sikat po siya na karakter dito po sa Biblia. At may bansag sa kanya na ama ng pananampalataya. At dito, may kita rin natin na tinawag siya na kaibigan ng Diyos. Ibig sabihin, malapit. Hindi lang yung kaibigan na malayo or may distansya. Kaibigan na malapit yung kanilang puso. Yun po yung tunay na pagkakaibigan. So, si Abraham, hindi lang po niya ipinakita yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan po ng gawa. Ipinakita din niya na yung kanyang pananampalataya biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya. So, ibang tao iniisip na para daw magkaroon ng tunay na kaligtasan, kailangan gumawa. Kailangan magbigay, kailangan dumalo, kailangan magsakripisyo. Umasa sila sa gawa. Pero yung pananampalataya hindi po kumikilos ng ganun. Yung pananampalataya po ay nanggagaling sa paikinig. Ikaw yung dapat na munang tumanggap, hindi yung ikaw yung gagawa. Naintindihan po. Sabi sa Roma chapter 10 verse 17, yung pananampalataya nagagaling sa paikinig. Ibig sabihin, kailangan mo matanggap yung salita ng Diyos para magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Naintindihan? Hindi yung kailangan mong gumawa, kailangan mong magsakripisyo para magkaroon ka ng pananampalataya o para maligtas ka. Hindi po yun yung sinasabi ng Diyos na pananampalataya ng kaligtasan. Sa pamamagitan po ni Abraham, makikita po natin na dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay gumawa. Naintindihan po. Yung ibang tao, nalilito dito po sa aklat ng Santiago. Sinasabi nila na, kailangan kong gumawa. Kailangan kong ipakita yung outcome or output ng aking pananampalataya. Para masabi ko na talaga may pananampalataya ako. Yun po yung sinasabi ng iba. Pero, ano po yung ibig sabihin o ano yung pagkakaiba ng gawa at pananampalataya? Madali lang po. Ganito yan. Yung gawa, bunga lang ng pananampalataya. Naintindihan po. Kaya ka gumagawa kasi may pananampalataya ka. Hindi yung gagawa ka para magkaroon ka ng pananampalataya. Naintindihan po. Para sa kaligtasan, kailangan ba natin gumawa para maligtas? Hindi. Kailangan muna natin mapakinggan, matanggap yung biyaya ng Diyos na kaligtasan. Kahit ano mang gawa na pwede nating gawin sa harapan ng Diyos, hindi po ubra para sa kaligtasan. Kaya nga yung kaligtasan o yung biyaya ay libre. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng paikinig, sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, natanggap natin, mauunawaan natin yung biyaya ng Diyos
ng kaligtasan. Yung mga tao, sinasabi lang nila na kailangan kong magsakripisyo, umatid ng mahabang panahon para talaga mati ako na talagang papasok ako sa langit. Pag ganun po yung paraan ng kaligtasan, hanggang kailan tayo dapat gumawa para masabi natin na talagang papasok tayo sa langit? Hanggang kailan, ano yung mga bagay na dapat natin gawin para talagang magkaroon tayo ng katiyakan na makakapasok ko sa langit kung base sa paggawa yung kaligtasan. Pero alam natin na siyempre hindi po ayon sa paggawa ng tao, kaya may kaligtasan. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, dun sa ginawa ni Jesus. Dun sa ginawa ni Jesus, dun sa krus, 2,000 taon na nakakalipas. Ano po yung ginawa niya? Dun ba sa krus, nagtatag siya? I declare na ang magiging religion ng buong mundo ay Kristyanismo. Yun ba? Hindi, isa lang po yung dineclare niya. Ano pong sabi niya bago siya mamatay? John chapter 19 verse 30. Natupad na. Ano po yung natupad na? Yung mission niya ng pagliligtas sa lahat ng tao. At kung sino man yung mananampalataya sa Kanya, sabi ng Biblia, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak kahit kailan. Kaya yung pananampalataya sa gawa ng Diyos, hindi sa gawa ng tao. Naintindihan po. Kaya si Abraham, hindi po siya tinawag na ama ng pananampalataya dahil siya ay may ginawa. Naintindihan po? Siya ay tinawag na ama ng pananampalataya kasi nga, dahil ito ay binigay na biyaya para sa Kanya. Yung Diyos, inireveal niya yung kanyang sarili kay Abraham para maunawaan niya kung ano yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Naintindihan po. Para mas maintindihan po natin, tignan po natin ito. Roma chapter 4. Kung medyo duda po kayo sa kaligtasan po ninyo, basahin niyo po yung aklat ng Roma. Kung medyo nag-aalangan din po kayo kung anong gagawin niyo sa inyong Christian life, yung aklat ng Roma, yung pinakamagandang aklat para malaman natin ano ba yung dapat natin gawin. Dito po, nakalagay po dito sa Roma chapter 4, yung title po, Halimbawa ni Abraham. Ang halimbawa ni Abraham. Basahin po natin. Basahin po muna natin yung verse 1 hanggang 2. Roma chapter 4, verse 1 hanggang 2. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay tinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki. Ngunit hindi sa Diyos. Sabi dito, kung si Abraham ay tinuring na ganap, ibig sabihin, ganap, matuwid, sa pamamagitan ng gawa, meron sana siyang ipagmamalaki. Meron siya sanang ipagboboast o ipagmamalaki na gumawa ako, kaya ako nagkaroon ng pananampalataya. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo para mai-explain sa kanila, sa mga Israelita, na hindi sa pamamagitan ng gawa naliligtas. Sabi dito, meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. At verse 3, dito po ipinahayag sa kanya. Basahin natin, 3, 2, 1. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Ang sumasampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay binilang sa kanya na katwiran. So sumampalataya siya, hindi siya gumawa. Naintindihan po. So sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, naipakita yung gawa niya. Nagbunga yung pananampalataya niya sa pamamagitan ng mga gawa. At sinabi dito sa verse 6 hanggang 7, verse 6 hanggang 8, basahin natin sabay-sabay. Gaya naman ang sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi bibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Sabi dito, mapalad. Sila yung mapapalad. Bakit? Dahil nga, hindi ibinilang sa kanila yung kasalanan. Mapalad sila dahil tinakpan yung kanilang lahat ng mga kasalanan. Hindi po dahil sa gawa, kundi ayon po sa biyaya ng Diyos. Naintindihan po. Kaya dito, sa verse 9 hanggang 11, yung tungkol po kay Abraham. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, ang pananampalataya ay binilang ng pagiging matuwid kay Abraham. Paano nga ito ibinilang? Yun ba'y bago siya tinuli o nang tinuli na siya? Yun na hindi pagkatapos na siya ay tuliin.
kundi bago siya tinuli. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na sa kanya'y nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging mga ama ng mga sumasampalataya, bagamat sila'y di tuli, at upang ang magiging matuwid ay maibilang din sa kanya. Sabi dito, kinumpare na ni Apostol Pablo yung pagiging matuwid ni Abraham sa gawa at sa pananampalataya. So si Abraham, tinuli siya at ito ay utos sa Diyos. Nakita po natin ito sa Genesis. At sabi dito, dahil sa ginawa niyang iyon na pagsunod sa Diyos, hindi dahil doon, kaya siya nagkaroon ng pananampalataya. Naintindihan po? Nagkaroon siya ng pananampalataya bago siya tinuli. Bago siya sumunod dun sa utos na yun o dun sa commandment ng Diyos na yun. Kaya sabi dito, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Intindihan po. Yung commandment ng pagtutuli ay nasa Genesis. Ito po isang tanda para sa mga Israelita, kumbaga para maging distinct sila para sa lahat ng lahi. So, akala nung mga Israelita na sila ay matuwid dahil sinunod nila kung ano yung utos ng pagtutuli na nasa Old Testament. Pero, sinabi ni Apostol Pablo, hindi sa pamamagitan ng paggawa ninyo, kaya kayo tinuturing na ganap o kaya kayo tinuturing na may pananampalataya. Kaya nga, sinasabi ni Apostol Pablo, kahit na sa panahon po natin ngayon, na hindi sa pamamagitan ng gawa, may kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po. Sabi dito, basahin natin yung verse 12. Basahin po natin hanggang huli. Gayon din, ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. So, merong mga words na binabanggit dito. Noong hindi pa siya tuli, bago pa siya tinuli. Doon ibinilang sa kanya yung pananampalataya. Naintindihan po, hindi yung pagkatapos niyang tinuli. Kaya naman, sa pamamagitan po ng example ni Abraham, may kita pa natin na yung pananampalataya, ibinibilang siya dahil sa paikinig, hindi po dahil sa ginawa natin. Naintindihan po. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan po ng biyaya ng kaligtasan na ibinigay ni Jesucristo, na patawad ang lahat nating mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, tayo po ay mapapalad. Ibig sabihin, mapapalad sa Espiritu. Bagaman kung titignan man tayo ng ibang tao na parang baliwala o kaya parang hamak lang dito sa mundong ito, pero sa harapan po ng Diyos, tayo po ay mapapalad. Hindi po dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa pananampalataya na meron tayo na natagpuan natin sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, yung kwento ni Abraham patungkol sa pagbibilang sa kanya ng katwiran, hindi po dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan din po ng kwento tungkol kay Abraham, nakikita natin kung paano ba niya napagdaanan yung title ng ama ng pananampalataya at kaibigan ng Diyos. Ano-ano yung mga nangyari sa kanya bago niya makuha yung title na yun. Bago ibinilang sa kanya ng Diyos na ikaw, Abraham, ay talagang umiibig sa akin at talagang tunay ang iyong pananampalataya. So, ito po yung pag-aaralan po natin. So, yung konting background, alam natin na si Abraham ay isa sa mga descendants ni Adan at Eva. At siya, sa pamamagitan din niya, ipinakita ng Diyos yung biyaya. Una kay Noe, ganoon din kay Abraham. So sa pamamagitan nila, sila yung mga tao na itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So konting background lang din para maunawaan natin yung pasimula ng pananampalataya ni Abraham. Hindi po siya kaagad solido or sabihin natin solid sa kanyang pananampalataya. Meron din siya mga pinagdaanan na kagaya ng sa atin. Kung paano tayo lumalago sa ating pananampalataya, kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa ating Christian life. Si Abraham, napagdaanan din po niya ito. At titignan natin ano yung biyaya na makukuha natin o aral na makukuha natin sa pamamagitan po ng kwento tungkol kay Abraham bago siya maging ama ng pananampalataya. Okay? So,
tignan po na natin yung pagtawag kay Abraham sa Genesis chapter 12. Yung mga nagbabasa po sa reading plan, siguro lampas na po kayo dito po sa kwento ni Abraham tungkol po sa pagtawag sa kanya. At siguro, nagpapatuloy pa rin po kayo, pero dito po, babalikan natin ng kaunti dito po sa kwento sa Genesis chapter 12. So, basahin po natin sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 3. Ito po yung pagtawag kay Abraham, pagtawag ng pagsunod. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, pumunta ka sa lupain itinuturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang pagbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, alam natin na ito po yung pagtawag ng Diyos kay Abraham. So, hindi lang po ito basta pagtawag. Ito po yung pagtawag ng may pagsunod. So, si Abraham, tinatawag ng Diyos para sumunod. Hindi lang siya tinatawag para umalis sa bayan niya. Naintindihan po. So, sa pamamagitan po ng background po na ito, ng pagtawag kay Abraham, nakikita natin yung pasimulain ng kanyang journey sa kanyang pananampalataya. So dito, si Abraham, yung background, bago siya tinawag ng Diyos, si Abraham ay nasa lahi po ni Terah. Si Terah, yung tatay niya, sabi sa Josue chapter 24 verse 2, yung kanyang pamilya o yung kanyang kalugar dun sa mga nasa Ur ng Kaldeo, ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para makita natin, tingnan natin. Josue chapter 24. Josue. Verse 2. Basahin po natin. Josue chapter 24 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay naninirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog. Si Terah na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So, sabi dito, si Terah na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So, ito yung pasimulain ni Abraham. Nabuhay siya or nabubuhay siya kasama ng mga tao na sumasamba sa ibang Diyos. Naintindihan po. Alam natin na sa Israel, kumbaga, namulat na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil din sa mga ninuno after ng kay Abraham. So sa pamamagitan nito, na-adapt po nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan po nung kwento po na ito, dito natin malalaman kung gaano kahiwalay yung lahi ni Terah, si Abraham, kasali doon, sa tunay na Diyos. At yung Diyos, umili siya ng isang tao para simulan yung mga tao na tumatawag sa tunay na Diyos. At simula kay Abraham. Naintindihan po. Kaya yung Diyos, palagi niyang pinapractice or sabi natin, ginagawa yung paghihiwalay. Sa Genesis pa lang, palaging may separation na sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pamamagitan ng mga hayop sa lupa, sa pamamagitan ng hayop sa dagat, sa pamamagitan din ng hayop sa himpapawid. So yung Diyos, dito po natin makita na may plano na siya sa separation para mapasimulan yung lahi na bayan na sumasamba sa tunay na Diyos. Inihiwalay niya si Abraham dun sa pamilya niya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Naintindihan po. Actually, ganito rin po yung nangyari sa atin. Yung church, ito po yung inihiwalay ng mga naligtas sa mga tao mula sa mundong ito. Tayo po inihiwalay ng Diyos. Hindi tayo yung naghiwalay sa sarili natin. Dahil nga tayo ay naligtas, naging kabilang tayo sa church na inihiwalay ng Diyos mula sa mundong ito. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan nito, dito natin makita na may plano na yung Diyos
patungkol po sa church. Na kailangan niyang ihiwalay mula sa masama at corrupted na mundong ito. So, ito ay isang shadow sa panahon ni Terah, tatay niya, at ni Abraham. Si Terah, sumasamba siya sa Diyosan. Pero si Abraham, pinakilala o ni-reveal ng Diyos, yung tunay na Diyos, sa kanya, yung kanyang sarili, para magkaroon ng tunay na pananampalataya. Maniwala sa totoong talagang Diyos. Hindi dun sa mga gawa-gawa lang na ibang mga Diyos-Diyosan. Naintindihan po. Pero siyempre, sa kalagitnaan ng buhay ni Abraham, habang napapaligirin siya ng mga Diyos-Diyosan, nagsalita yung Diyos sa kanya. Yung binasa natin sa Genesis chapter 12, actually pangalawang beses na kinausap siya ng Diyos. Ngayon, kailan po yung una? Tingnan natin. Gawa chapter 7. Gawa chapter 7, mula verse 2 hanggang 4. Nakita po natin dito sa pangaral po ni Esteban, yung pasimulain po ng pakikipag-usap ng Diyos kay Abraham bago pa siya tawagin sa Genesis chapter 12. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Sinabi ng pinakapunong pari, totoo ba ang mga bagay na ito? At sumagot si Esteban, mga Ginoo, mga kapatid at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama noong siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ipapakita ko sa iyo. Na magkagayoy, umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. At mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain ng inyong tinitirahan ngayon. So, una, tinawag siya ng Diyos dito po sa Mesopotamia. So, alam natin, ito po yung modern day Iraq. Nakipag-usap yung Diyos sa kanya sa unang pagkakataon. Sabi ng Diyos, umalis ka dyan sa lugar ng Mesopotamia at pumunta ka sa Haran. So, dun sa Mesopotamia, kung saan sila sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, pumunta naman siya dun sa Haran. Dun siya inutusan ng Diyos nung una. Tapos, mula dun sa Haran, tinawag siya ng Diyos para pumunta na sa Canaan, dun sa Promised Land. So, dito natin makita yung stages kung paano inihiwalay ng Diyos si Abraham dun sa mga dati niyang pamumuhay. So, yung dating pamumuhay niya, kasama yung mga Diyos-Diyosan. Ngayon, yung Haran, nagre-represent sa sanlibutan. Yung dati nating kaugalian, yes, kailangan rin po natin itong iwan para makasunod tayo sa Diyos. Naintindihan po. So kung hindi natin iiwan, yung dati nating pagkatao, kung paano iniwan ni Abraham, hindi tayo lubos sa makakasunod sa Diyos. Naintindihan po. Kaya si Abraham, nung siya ay nasa Mesopotamia, umiwalay siya dun sa kanyang pamilya. Napunta siya sa Haran. Yung Haran, isang magandang lugar na doon na siya nagtagal, pero sabi ng Diyos, hindi ka dyan maninirahan. Bibigyan kita ng mas magandang lugar. Ito yung Canaan. Ito yung Promised Land. Naintindihan po. So kung paano noon, nasa Mesopotamia siya, yung luma niyang pagkatao, at dito sa Haran, parang ito'y kumakatawan dun sa mga kinaugalian niya, yung mga kinasanayan niya na pamumuhay kasama ng kanyang ibang mga kapamilya. Pero sabi ng Diyos, hindi. Meron ako mas magandang plano para sa iyo. Ano po yun? Yun yung Promised Land. Yun yung Canaan. Naintindihan po. Ngayon, sa pamamagitan ng pakikinig ni Abraham sa Diyos, dun sa tunay na Diyos, pinangakuan siya ng tatlong biyaya. Gaya ng binasa natin sa Genesis chapter 12, verse 2 hanggang 3. Ano po yung una? Ano po yung pagpapala na ibibigay sa kanya? Balikan natin. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 2 hanggang 3. Basahin natin, isang sabay-sabay. Genesis chapter 12, verse 2 hanggang 3. Pwede po, pakibasa. Genesis chapter 2, chapter 12, verse 2 hanggang 3. 3 to 1. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo.
At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So ano po yung una? Gagawin kita isang malaking bansa. Tapos, pagpapalain ko yung magbibigay ng pagpapala sa iyo. Susumpahin ko din kung sino yung susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, sa tatlong pangako po na ito, pinakita ng Diyos o ipinahayag na ng Diyos kung ano yung biyaya or sabihin natin regalo or gantimpala kung si Abraham ay susunod. Naintindihan po. Ngayon, ano po yung naging puso ni Abraham? Sumunod o hindi? Kaya sa verse 4, sabi dito, kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang siya'y umalis sa Haran. So, si Abraham, dahil nga napakinggan niya yung tinig ng tunay na Diyos. Nung nasa Mesopotamia pa siya, pinakinggan niya at sinunod niya. Then, napunta siya sa Haran. Tapos, nandito na siya sa Haran, inutusan siya ng Diyos na umalis, pumunta dun sa Promised Land. Kaya si Abraham, tinawag para sumunod. Naintindihan po. Tayo rin po. Kaya na sinasabi sa Biblia, kung tayo ay susunod sa kautusan o susunod sa mga bagay na sinasabi ng kautusan, pwede tayo pumasok sa langit. Pero, kaya ba natin sundin kung ano yung kautusan? Kaya ba natin isabuhay yung pagsunod sa kautusan sa lahat ng araw ng ating buhay? Hindi. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po nito, dito natin makikita, dito papasok ngayon yung biyaya or grace. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng biyaya na ginawa ni Jesucristo, ready na tayong sumunod. Kasi kung dun sa pagsunod sa kautusan, hindi natin kaya. Talagang bagsak talaga tayo. Pero dahil sa pagsunod, dahil sa biyaya na ibinigay sa atin, kaya tayo makakasunod. Naintindihan po. Ito yung pagsunod ni Abraham. At sa pagsunod, na bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta, sumunod siya dahil ang nagsabi sa kanya ay yung Diyos. Naintindihan po. Alam natin na yung Diyos, yung salita niya ay mayroong kapangyarihan. Hindi po ito basta salita lang na walang direksyon o walang kabuluhan. Kapag yung tao sumunod sa kanyang salita, meron pong epekto sa kanila. Meron pong epekto sa atin. Naintindihan po. Kaya mahalaga yung salita, ngunit mas mahalaga kung sino yung nagsalita. Naintindihan po. Sa pagkakataong ito, ang Diyos yung nag-utos kay Abraham. At alam natin na yung Diyos, siya ay buhay at makapangyarihan at yung kanyang salita ay may kapangyarihan. Tingnan po natin ito. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 8. Dito po, mas detalyado po na makikita kung bakit sumunod si Abraham o paano siya sumunod. Hebreo chapter 11, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 8, 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Paano po sumunod si Abraham? Nang may pananampalataya. Kanino? Sa Diyos. Naintindihan po. Hindi na siya basta sumunod na inutosan ako umalis dito. Sige. At wala namang basihan. Pero hindi po. Siya'y sumunod ng may pananampalataya dahil napakinggan niya yung tinig ng tunay na Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, kung tayo may tunay na pananampalataya, naturally na lang nalalabas sa atin yung pagsunod. Naintindihan po. Kung talagang tayo ay may tunay na pananampalataya kapag sinabi ng Biblia, yes, naturally, ito po yung susundin natin. Sa pananampalataya, siya ay umalis at pumunta dun sa lugar kahit na hindi niya alam. Dun sa lugar na ibibigay sa kanya bilang pamana. Ito na yung sinampalatayanan na tahanan o ito yung sinampalatayanan ni Abraham, yung tahanan at lugar na pinlalo ng Diyos at itinayo ng Diyos. Naintindihan po. Palagi niyang iniisip kung ano yung plano ng Diyos para sa kanya. Naintindihan po. Akala niya, dun ang plano sa kanya ng Diyos, dun sa Haran. Pero sabi niya, hindi. Ano yung plano ng Diyos para sa kanya? Dun sa Promised Land. Dun sa Canaan. Naintindihan po. At dun sa Promised Land, dun ibibigay
Yun yung tahanan na o lugar na pinlalo at itinayo ng Diyos. Ito po yung mas mabuting lugar para sa Kanya. Yung kanilang lupain, yung kanilang pamilya na sumasamba sa Diyos-Diyosan, iniwan niya ito para puntahan o para sumunod dun sa mas mabuting lupain para sa kanila. Ito po yung pagiging matalino ni Abraham. Sa pamamagitan po nito, dito natin makita na yung Diyos, palagi siya nagbibigay ng mabuting mga bagay para sa atin. Naghahanda siya ng mas mabuti para sa atin. Naintindihan po. Halimbawa na lang dito sa mundong ito. Actually, kung titignan natin yung mundo, actually maganda naman talaga. Dahil ito inilikha ng Diyos. Tama po ba? Nagiging lang itong masama kasi nga mali or masama yung paggamit ng mga tao dito sa mundo na ginawa ng Diyos o dito sa kinreate ng Diyos. Dahil din sa panunukso ni Satanas, nagiging twisted yung mundo na ito. Pero yung Diyos, meron siyang mas magandang plano para sa atin. Saan yun? Doon sa langit. Naintindihan po. Kaya kung paano si Abraham, inihanda ng Diyos na pumunta doon sa lugar na mas mabuti, tayo din. Inihanda ng Diyos na mapunta doon sa mas magandang lugar para sa atin. Saan yun? Doon sa langit. Naintindihan po. Actually, tayo po, yung mga tao na dapat napunta sa impyerno, yun po yung dapat na lugar para sa atin. Pero yung Diyos, may mas mabuting plano at paraan para sa atin. Yung lugar na para tirhan natin ng pangwalang hanggan. Yun po yung langit. Naintindihan po. Tingnan natin ito. Juan chapter 14. Isa lang po ito sa ipinrepare ng Diyos para sa atin na mas mabuting bagay. Juan chapter 14, verse 1 hanggang 3. Juan 14, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon. Saan po ito? Sa langit. Naintindihan po. May mas magandang lugar para sa atin. May mas magandang pamilya na makakasama natin. Naintindihan po. Ito po yung pamilya na pangwalang hanggan. Ito po yung spiritual na tahanan na iniredy ng Diyos para sa atin. Hindi lang yung tahanan sa langit yung ng Diyos para sa atin, kundi isang lungsod. Hindi lang po mga bahay tapos walang tao. Hindi po. Kasama doon sa lungsod na iyon ay yung community. Community ng mga brothers and sisters. Yung mga tunay na naligtas sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Yun yung lungsod na inihanda ng Diyos para sa atin. Yun yung mabuting lugar para sa atin. Kung paano si Abraham, inihiwalay doon sa luma niyang pamilya, luma niyang kinagisnan, lumang lugar para sa kanya kung saan corrupted na mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa Diyos-Diyosan, naganda yung Diyos ng panibagong lugar para sa kanya. Ito po yung promised land. Naintindihan po. Kaya naman, sabi sa Hebreo chapter 11 verse 16, sila ay nagnanais ng higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit. Kung babasahin po ninyo yung aklat ng Hebreo chapter 11, makikita po ninyo yung mga tao na nabuhay ng may pananampalataya. At ano yung inaasahan nila? Yung lupain na makalangit. Yung lupain na mas mabuti. Naintindihan po. Kaya naman, palagi tayong sinasabihin ng Diyos, itong mundo na ito, hindi ito yung para sa iyo. Meron akong pinrepare na mas maganda para sa iyo. Yun yung lugar na ibinigay ko para sa inyo. Ayun yung lugar para doon ka mabubuhay ng pangwalang hanggan. Makakasama mo yung mga brothers and sisters ng pangwalang hanggan. Yun yung lugar na mas mabuti para sa iyo. Kaya saan ba natin dapat ilagay natin yung ating pag-asa? Dito sa lupa na temporary lang o dun sa langit na inihanda ng Diyos? Sabi sa Colossus chapter 3, ito natin yung ating mga mata sa langit. Hindi sa mga bagay na nasa lupa. Bakit? Kasi nga ito ay temporary lang. Naintindihan po. Kaya kung
tayo man, nanaligtas, nandito pa rin sa mundong ito yung ating pag-asa. Pasensya na. Pero makikita mo ito, darating yung araw na makikita mo na lahat ng inaasahan mo, lahat ng gusto mo na makamit sana, unti-unti itong magiging abo. Unti-unti itong masisira sa pamamagitan ng apoy. Pagmamasan mo na lang yun dun sa langit. Pagmamasan mo na lang na para bang isang, alam niyo po yung end credits? Alam niyo po yung end credits? Di ba, sa isang pelikula, pinapakita yung lahat ng mga cast, sa lahat ng mga ano. Parang ganun. May kita natin yung pagtatapos ng kasaysayan. Tapos nung sa langit, pinapanood mo yun. Kung paano nasisira yung mundo, kung paano winawasak ng Diyos yung mundong ito para palitan ng panibagong langit, doon mo makikita. Naintindihan ko. Pero kung yung pag-asa mo ay nasa lupa pa rin, sabi mo, sayang. Sayang yung oras, sayang yung lakas na inilaan ko. Tapos sa huli lang pala mawawasak. Kaya maging matalino po tayo kagaya ni Abraham. Maring sa kanya, kasama ng pamilya niya, mabuti na yun. Maring dun sa lugar ng Haran, mabuti na yun kasi kinasanayan niya na yun. 75 years old ba naman siya bago siya umalis dun. Pero ano pong sabi ng Diyos? May mas magandang lugar para sa iyo. Dun sa lugar na yun, dun kita pagpapalain. Dun ko ibibigay lahat ng pagpapala na karapat-dapat sa iyo. Naintindihan po. Ngayon, saan po ninyo gusto ilagay ang pananampalataya or pagtitiwala ninyo or pag-asa ninyo? Ito sa lupa o dun sa langit? Yes, alam naman natin na dapat sa langit. Pero sa pamumuhay ba natin? Nakikita din ba? Kaya nga, yung pananampalataya at gawa, hindi yan magkaiba. Naintindihan po. Yan po ay magkasama, hindi yan pwede paghiwalayin. Kung naniniwala ka, nananampalataya ka na mayroong lungsod na inihanda yung Diyos para sa iyo, pakita mo sa buhay mo. Ipakita mo sa pamumuhay mo. Pero paano kaya kung yung isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, na sinasabi niya, ang pananampalataya ko sa Diyos, naligtas na talaga ako. Pero yung pananampalataya at yung, yung pag-asa niya, ay nandito pa rin sa sanlibutan. Kapag wala nito, malungkot. Kapag wala ng ganyan, napipighati. Kapag wala ng mga bagay na inaasam niya, nalulungkot, umiiyak, nagmumukmuk. Kaya dapat natin i-check. Kung talagang nakatuon tayo dun sa langit na inihanda ng Diyos, yes, wala tayong dapat na ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Naintindihan po. Ito po yung pagsunod ni Abraham. Yung pagsunod sa mas mabuti. Naintindihan po. Kaya naman, mga brothers and sisters, yung Diyos palagi naghahanda para sa atin ng mga bagay na mas mabuti. Naintindihan po. Kung sa paningin mo, ito na yung mabuti para sa iyo, yung pamilya mo na mabuti para sa iyo, yung bahay mo na mas mabuti na para sa iyo, pero masigit na may inihandang mas mabuti yung Diyos para sa iyo. Ito po yung pangwalang hanggan. Naintindihan po. Kaya naman, lagi sa ating nire-remind ng Diyos na huwag niyo ilagay yung pag-asa ninyo dito sa lupa. Dahil temporary lang ito. Naintindihan po. Kung dahil dyan, may stress ka, ibig sabihin na dito pa rin yung pag-asa mo. Kung dahil dyan, nadi-discourage ka, ibig sabihin, yung pag-asa mo nandito pa rin sa lupa. Pero kung yung puso natin ay nakatuon na sa langit, hindi na tayo ganoon maapektuhan. Hindi na tayo ganoon ma-discourage habang nabubuhay sa mundong ito. Yes, hindi naman sinabi sa atin ng Diyos na hindi na tayo mahihirapan. Na hindi na tayo magdurusa, hindi na tayo ma-discourage dito sa mundong ito. Pero palagi niyang sinasabi sa atin, mayroong mas mabuting bagay na ibibigay ko sa iyo. Kaya, anong sabi niya? Magtiis ka lang. Magtiis ka lang. Maghintay ka. Naintindihan po. Yung langit ay napakagandang lugar. Walang luha. Walang sakit. Walang kakulangan. Walang gutom. Puro na lang kasiyahan. Puro na lang kagalakan. Kaya doon natin ituon yung ating mga mata. Doon sa mga bagay na pang walang hanggan. Hindi sa mga bagay na parating lang sa lupa. Naintindihan po. Hindi lang po lang lungsod. Pati na rin po yung ating
Ang ating spiritual na katawan, inihanda na rin po ito ng Diyos. Tingnan po natin ito. Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15, mula verse 50 hanggang 53. Babasahin ko po muna yung verse 47, then talon po tayo sa verse 50 hanggang 53. Basahin po muna natin yung verse 47 sa unang Korinto chapter 15. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang tao mula sa alabo, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Verse 57, subalit salamat sa Diyos, 50? Sa 50, basahin natin. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. May pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay mula sa walang pagkasira at tayo babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So ito po yung mangyayari sa rapture. Yung ating hamak na katawan, yung lupa na mula sa alabok, mapapalitan ng katawan na para sa langit. Naintindihan po. Kaya yung kung ano man yung mga bagay na kahirapan sa ating katawan, yung mga stress na meron tayo sa katawan, lahat po ito mapapalitan. Lahat po iiwan natin. Sabi nga dito sa verse 53, di ba? Kailangan itong may pagkasira. Ito yung katawan natin. Ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Naintindihan po. Hindi po, para mas madali nating maintindihan, hindi po ito i-repair. Okay? Yung ating lumang pagkatao na nandito, i-repair ng Diyos, gagawin niya na walang sakit, kung ano man yung mga sakit na meron tayo, babaguhin lang niya. Tapos yung mga kahinaan natin, siguro kung payat tayo, papagandahin niya yung katawan natin, hindi ganun. Hindi niya i-repair. Naintindihan po? Bibigyan tayo ng bagong katawan. Ito po yung katawang langit. Naintindihan po? Kaya naman, yung mga tao na umaasa sa katawan, umaasa sa resources, mabibigo sila. At tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayo umasa sa resources, huwag lang tayo umasa sa katawan, kundi umasa tayo dun sa pangako ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na to na hindi na natin iingatan yung katawan natin. Hindi na ibig sabihin na hindi na natin gagawin yung parte natin o hindi na tayo magtatrabaho kasi may bahay naman tayo sa langit. Hindi ganun. Naintindihan po? Habang inihintay natin yun, gawin natin yung ating parte para sa pagsusustain ng buhay natin dito sa mundo. Pero ingatan lang natin yung puso natin. Huwag natin ialagay yung ating pag-asa dito sa lupa. Naintindihan po. Dahil merong mas mabuting bagay, merong mas mabuting lugar para sa atin. Naintindihan po. Isa pa po, abante tayo. Ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5, mula verse 1 hanggang 5. Ikalawang Korinto chapter 5, mula verse 1 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman namin na kung hawasa ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusali mula sa Diyos. Gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan na iyon ay hindi kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais namin maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ang buhay. Ngayon, ang paghahanda, ang naganda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bahay. Sabi ni Apostol Pablo na yung katawan niya tolda sa lupa. Sabi niya,
kung mawasak daw yung tolda o yung katawan niya sa lupa, hindi siya nakakamba. Dahil meron kaming gusaling mula sa Diyos. I-compare natin. Gusali at tolda. Saan niyo po gusto tumira? So mas madali, di ba? Kino-compare ng Diyos kung gaano itong mundo na ito ay walang value kumpara sa langit. Yung tolda at gusali ay talagang magkaiba. Naintindihan po? Maring sabihin na natin, okay na ako dito sa tolda na ito. Basta may bahay, may bubong, okay na yun. Bakit tayo mag-settle dun sa kung meron naman mas mabuti? Naintindihan po? Bakit natin ilalagay yung ating pag-asa kung meron namang mas mabuting paglagyan ng pag-asa? Kaya palagi tayo nire-remind ng Diyos na Abraham, ikaw na anak ko, kagaya sa atin, meron akong inihanda na mas magandang lugar para sa iyo. Kung pupunta ka doon, makukuha mo yun. Naintindihan po? Kaya ano pong ginawa ni Abraham? Genesis chapter 12 verse 3. Maagang-maaga pa lang, umalis na siya. Bakit? Saan siya nakatuon? Doon sa bagong lugar. Doon sa may pangako. Doon sa Haran, walang pangako eh. Nabubuhay lang sila ng usual. Pero doon sa Kanaan, yun po yung lupain ng pangako. Naintindihan po? Kaya naman, sa atin, bilang mga Kristiyano, kagaya ni Apostol Pablo, naganda yung Diyos ng bagay na ito. Ito yung lugar, lunsod, at yung katawan para doon natin ilagay yung ating pag-asa. Kaya naman, si Abraham, na-build up yung kanyang pananampalataya dahil sa pangako ng Diyos. Hindi siya basta lang sumunod, kundi sumunod siya ng may pananampalataya. Naintindihan po? Isa pa po, John chapter 16. Balik po tayo. John chapter 16. Juan chapter 16, verse 20 hanggang 22. Juan chapter 16, verse 20 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, na kayo iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang iyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli kayong makikita, magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. So, inihan tulad dito ni Apostol Juan, yung kagalakan pagkatapos ng kapanganakan ng isang sanggol. Siguro makaka-relate po dito yung mga magulang. Di ba nung nagli-labor ka, parang ano tawag doon? Hindi ko ma-explain eh. Pero sobrang hirap, tama po ba? Pero kapag nakita mo yung baby, parang lahat ng hirap na ginugol mo dun sa hospital na yun, dun sa pagli-labor na yun, mawawala. Naintindihan po. Hindi lang naman po para sa mga babae. Pati na rin po sa mga lalaki. Tama po ba? Dun sa stress, dun sa pag-iipon, dun sa pagtatrabaho, para lang maingatan yung asawa, dahil nga siya ay manganganak, kapag nakita nila yung baby, lahat ng kanilang mga kahirapan mapapawi. Naintindihan po. Ganon din po yung mararanasan natin kapag dumating na tayo dun sa lupain na inihanda ng Diyos sa atin. Ito sa lupa, sabi nga dito, tunay na kayo'y mapipigati. Tunay kayo na malulungkot. Tunay na mahihirapan kayo sa mundong ito. Pero sa huli, matatanggap natin yung kagalakan na kailanman hindi na mababawi sa atin. Ano po yun? Kagalakan sa langit. Kaya saan mo ilalagay yung pag-asa mo? Tanungin po ninyo yung sarili po ninyo. Diba, ngayon, halos paumpisa pa lang tayo ng taon 2026. So, halos 2 weeks pa lang yung nakakalipas. Tama po ba? Ano na po yung mga plano po ninyo?
Siguro may mga plano na kayo na sana sa buwan na ito, meron na ako ng ganito. Sana sa buwan na ito, meron na akong ganyan. Pero kung wala yung kinalaman sa langit at kung wala yung kinalaman sa Christian life mo, pasensya na. Pero ang makukuha mo lang ay kalungkutan at kapigatian. Kasi ito yung mundo na ito. Meron ang kasabihan, the world is so cruel. Ano po yung cruel? Akala mo na nilalagay natin yung pag-asa natin dito sa lupa. Pero itong mundo na ito, kaya niyang baguhin yung pag-asa natin ng kalungkutan. Naintindihan po. Ito yung mundo na ito. Ganun yung nakadesign. Hindi na natin yung mababago. Naintindihan po. Dahil nakatakda na ito sa pagkawasak. Kaya naman, sabi ni Apostol Juan, dito po sa talata po na ito, na katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kayo iiyak at tatangis, subalit yung sanlibutan, magagalak. Bakit po sila nagagalak? Kasi may mga bagay sila para sa sanlibutan. Tama po ba? Tapos tayo, umiiyak at tatangis kasi marami mga bagay yung kulang. Pero, kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Siguro sa ngayon, may kalungkutan. Siguro sa ngayon, pero mga kapigatian tayo nararanasan. Pero ilagay natin yung ating pag-asa dun sa kagalakan na ibibigay sa atin ng Diyos kapag dumating na siya. Naintindihan po. Kaya naman, palagi sa ating nire-remind ng Biblia na mayroong mas magandang bagay para sa iyo. Ano po yun? Yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero kung wala lang kinalaman sa Diyos, nagpapagod ka lang. Naintindihan po. Kaya naman, si Abraham, sumunod siya sa Diyos, umalis siya dun sa Ur ng Kaldeo. Siya ay umasa dun sa Diyos na tapat na nangako sa kanya. Tayo din naman, pwede nating ilagay yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi nga, yung nagsabi sa atin, siya yung tapat at kailanman hindi siya magsisinungaling. Naintindihan po. Tandaan natin na yung pananampalataya, hindi po ito teorya. Ito po isang totoo at dapat nating isabuhay. Dahil sa ating sinasampalatayanan, siya po ay buhay at makapangyarihan. Pero syempre, gaya ni Abraham, tao lang din siya at mahina pa yung kanyang pananampalataya sa una niyang mga stage ng yung kanilang pamumuhay, bumagsak din siya sa kawalan niya ng pananampalataya. So, pagkatapos siyang umalis doon sa lupain na pupuntahan niya, dun sa Kanaan, nagkaroon ng isang malaking tagutom. O sabihin natin, matinding tagutom. Malaki. Dahil dun sa matinding tagutom na ito, si Abraham gumawa ng sariling diskarte. Dahil sa tagutom na yun, habang pupunta siya dun sa Kanaan, nag-detour siya. Saan siya pumunta? Saan po? Balikan natin. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 10. Saan po yung detour niya? Genesis chapter 12, verse 10. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. So dito po, nasubok ulit yung kanyang pananampalataya sa pagsunod. Anong sabi ng Diyos? Pumunta ka doon sa lupain na ibibigay ko sa iyo. Pero dahil nakita ni Abraham, hindi lang niya basta nakita, naramdaman niya yung tindi ng tagutom ng time na yon. Ano pong ginawa niya? Bumaba siya sa Egypt. At dahil sa pagbaba niya sa Egypt, dito nagsimula yung, sabihin natin, na pagbagsak o isa sa mga pagbagsak sa kanyang pananampalataya. Ano po nangyari sa kanya? Muntik na siyang mapatay. Muntik na siyang mapahamak yung kanyang pamilya. Dahil dun sa ginawa niya na pagsisinungaling. Ay dahil din sa pagsisinungaling na yun, nahiwalay si Lot sa kanya. Kaya nga, kung titignan natin yung naging pattern ng journey ni Abraham, dito natin makikita na kapag yung Kristiyano o kapag tayo bilang mga Kristiyano tumingin sa sitwasyon
at bumaling yung pag-asa sa sanlibutan, doon nagsisimula yung problema. Naintindihan po. Sabi niya, teka lang, kung mananatili kami dito sa lugar na sinasabi ng Diyos, ito sa paglalakbay namin na ito, kung wala kaming pagkain, mamamatay kami. Kaya na po pumasok sa isip ni Abraham? Nandun yung Egypt. Pupunta muna ako doon. Pupunta muna ako doon. Pagka meron na kaming enough resources, tsaka na magpapatuloy sa paglalakbay. Pero dahil dun sa ginawa niya, marami pong consequences yung nangyari. Naintindihan po. Kaya naman, minsan, nalalagay din tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi para tayo pahirapan, kundi para tayo masubok. Kung yung pananampalataya ba natin at pag-asa natin ay tanging nasa Diyos lang. Naintindihan po. Kasi madali namang sabihin, may pananampalataya, may pag-asa ako sa Diyos. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang saan mo ipaglalaban yung pananampalataya at mo pag-asa mo sa Diyos? Kahit nga mga tao sa mundong ito, mas malaki pa at mas matindi pa yung pananampalataya kaysa sa atin. Pero yung pananampalataya nila, syempre, walang basihan. Pero tayo po, na mayroong tunay na pananampalataya, tanongin natin yung sarili natin. Hanggang saan ako magtitiwala? Hanggang saan ako aasa sa Diyos? So si Abraham, dahil sa kahinaan din niya, yun, naganap sila ng makakain at dito nagsimula yung kanilang pagbaba sa Egypt. So, naganap sila ng makakain, okay naman po yun, hindi naman po masama. Pero sa halip na hanapin yung kanilang pangangailangan sa Diyos, saan nila hinanap? Sa Egypt. Umasa sila na dito sa lugar na ito, dito natin mahanap yung kailangan ng ating katawan. Yung ba yung pananampalataya? Ano po ba yung pananampalataya? Umaakasa dun sa mga bagay na hindi nakikita. Naintindihan po? Nananampalataya ka, naninindigan ka dun sa mga bagay na hindi nakikita. Okay pa sana kung ganito yung naging prayer ni Abraham. Diyos, meron tagutom. Papunta kami dun sa lugar na sinasabi mo sa amin. Pero kung magpapatuloy kami ng walang pagkain, mamamatay kami. Pero dahil nga ito'y utos mo, tulungan mo kami. Okay sana kung ganun. Pero ano po nangyari? Pinairal ni Abraham yung kanyang sariling understanding. Wala kaming pagkain. Actually, hindi naman yun yung problema eh. Tama po ba? Hindi naman problema yung pagkain eh. Yung Diyos ba hindi kaya magbigay ng pagkain dun sa ilang habang naglalakbay sila? Kaya o hindi? So yun yung problema. Alam naman na Abraham na kaya. May pananampalataya siya. Ganun din tayo. May pananampalataya din naman tayo. Naniniwala din naman tayo na kaya i-provide yun ng Diyos para sa atin. Pero ang problema, tatalo tayo ng ating damdamin. Tatalo tayo ng ating rationality. Wala akong pagkain. Kaya kailangan ko dumiskarte. So, gumawa ng paraan para makakain yung pamilya ko. Wala pong problema doon. Naintindihan ko. Pero kung magiging ganun lang yung ating kaisipan na didiskarte ako sa sarili ko para makakain ako, inilalagay na natin yung pag-asa natin sa Diyos. Naintindihan ko. Kaya sa tuwing tayo ay nakakita ng mga kahirapan, mga kapigatian, o mga kakulangan sa atin, tanungin natin yung ating puso. Tanungin natin yung ating kaisipan. Tanungin natin yung ating pananampalataya ng ganito. Tingnan natin. Awit 42. Awit 42, verse 5. Basahin po natin. Awit 42, verse 5. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1.
Tanungin niyo po yung sarili niyo kapag nandun kayo sa sitwasyon na ganito, kagaya ni Abraham, kulang sa resources, kulang sa anumang mga bagay na kailangan nila, tanungin niyo po yung sarili po ninyo, bakit ka nalulumo? Kaluluwa ko. Bakit ka na nababagabag? Ano po yung sagot? Simpleng words, pero napakahalaga ng meaning, napakabigat ng meaning. Para bang, okay, umasa naman ako sa Diyos. Pero yun, balikan mo ulit yung tanong. Umasa ka sa Diyos, ba't natatakot ka? Sinasabi mo umaasa ka sa Diyos, pero bakit nababagabag yung puso mo? Tandaan natin, yung pag-asa, buhay at totoo. Hindi po yun imaginary. Naintindihan po. Subukan po ninyo. Maring may mga bagay na nakakatakot, nakakapagpabigat sa ating Christian life. At talagang minsan nadi-discourage tayo. Pero wala pong ibang paraan. Nandito na po yung sagot. Umasa ka sa Diyos. Naintindihan po. Evangelist, umaasa naman po ako, pero bakit ganun pa rin? Umaasa naman ako, nagpe-pray naman ako, ginagawa ko naman yung part ko. Pero bakit ganun pa rin? Tandaan natin, yung Diyos, hindi po siya kagaya natin mag-isip. Yung pamamaraan na maaring okay sa atin or solusyon para sa atin, yun na yung solusyon para sa Kanya. Naintindihan po. Maring yung alam natin na makakalutas ng problema natin, hindi po yun yung paraan ng Diyos. Naintindihan po. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Jesucristo, nag-pray siya sa Diyos. Sana, lumampas na lang sa akin yung kopang ito. Okay sana kung hindi siya mamamatay. Tama po ba? Kasi, siyempre, meron pa rin siyang physical na katawan. Yun yung inaalala niya. Kaya sana, lumampas na lang sa akin yung kopa na ito. Pero na po yung karugtong nung sinabi niya, nung prayer niya? Hindi ang ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. Naintindihan po. Kaya naman, tayo po bilang mga brothers and sisters, yes, natural para sa atin. Siyempre, dahil nga tao tayo. Natatakot tayo, nababagabag tayo. Pero palagi nating i-remind na mayroon Diyos na handang tumulong sa atin. Mayroon Diyos na nakakakita ng kalagayan natin. Sabi nga sa Mateo na kahit na yung buhok ng ating mga buhok sa ulo, bilang niya lahat. Doon sa mga sitwasyon na nahihirapan tayo, hindi rin ba alam ng Diyos? Alam niya o hindi? May solusyon siya o wala? Ngayon, balikan natin yung tanong. Bakit ka natatakot? Bakit ka nababagabag? Kaya naman, tayo po bilang mga brothers and sisters, sa halip na tayo po'y mag-alala, sabi ng Diyos, isang bagay yung dapat mong gawin. Basahin natin ito. Awit 55. Awit 55, verse 1 hanggang 7. Medyo bibilisan ko na lang po kasi medyo mahaba pa po. Awit 55, verse 1 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Basahin na natin hanggang 58. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. O Diyos, dalagan ko'y pakinggan mo at huwag kang magtago sa daing ko. Pansinin mo ako at sagutin mo ako. Ako'y natatalo ng aking pagdaramdam. Ako'y walang katawasayan sa aking pag-angal at ako'y dumadaing. Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagmamalupit ng masama, sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan. At sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko. Ang mga kailabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. Takot at panginig ay dumating sa akin at adaig ako ng pagtakot. At aking sinabi, o kung sana nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad ako at nagpapahinga. Narito, kung magkagayoy, gagala ako sa malayo, sa ilang ay maninirahan ako. Ako'y magmamadaling hahanap ng silungan ko mula sa malakas na hangin at bagyo. Dito po sa may parteng verse 6 hanggang 8, ito po yung paraan niya. Sana nagkaroon na lang ako ng pakpak para matakasan yung problema na ito.
Pero yun po ba yung solusyon? Sana makatakas na ako dito sa kalagayan ito. Sana tumama na lang ako sa loto. Para matapos na yung problema namin sa pera. Sana magpadala na lang si Mayora ng ayuda para may pagkain kami. Palagi natin iniisip yung paraan na alam natin yun yung magiging solusyon. Pero ano pong solusyon ng Diyos? Doon sa verse 1 hanggang 3. Anong sabi niya? Dumaing ka. Ano ba yung pagdaing? Pagpipray. Naintindihan po. Sa halip na unahin na kung saan-saan humingi ng tulong, kung saan-saan mag-post, kung saan-saan mag-like, para lang kapag nag-like daw, merong ayuda. Bakit hindi mo na natin hingin yung tulong ng Diyos? Bakit hindi mo na siya yung unang-unahin natin? Naintindihan po. Hindi yung, sana may pagpak na lang ako. Sana, makaalis na lang ako dito, makatakas mula dun sa bagyo na malakas. Palagi na lang nilalagay natin sa sitwasyon yung puso natin na ganito. Bakit hindi natin balikan yung fundamentals na sinasabi sa atin ng Diyos? Mag-pray. Ngayon, nag-pray ka naman na, kaso wala pa rin. Anong kasunod? Anong kasunod? Ano pong kasunod? Diba, tapos ka na mag-pray. Di nag-pray ka na, pero wala pa rin dumating. Ano pong kasunod? Ano pong kasunod? Diskarte na. Ano po? Ano po? Yung sagot, mag-pray ulit. Ngayon, hindi pa rin. Sa pangalawang pagkakataon. Anong kasunod? Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos, manalangin kayong walang patid. Hindi yun isang, parang ano ba tawag doon? Metaphor? Or illustration? Na para lang pagandahin yung salita. Manalangin kayong walang patid. Hindi po ganun yun. Yun po ay dapat na isabuhay. Naintindihan po. Kaya sa tuwing tayo nagpipray, palagi nating nire-remind yung ating sarili na hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May prayer po si Apostol Pablo. Tingnan po natin dito. Ikalawang Korinto chapter 12. Ikalawang Korinto chapter 12, mula verse 6 hanggang 8. Basahin po natin. Ikalawang Korinto chapter 12, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako'y nagsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sino man mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanya nakita o narinig sa akin. Lalo na sa kalabisan ng mga pahayag. Kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit ako nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana sa akin. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalo magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya't alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, sa tuwing nakikita natin yung kahinaan natin at kakulangan natin, doon po natin na magnify yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kung nakita mo na, kaya ko naman pala, nagiging maliit naman yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Nasolusyonan ko na. Okay na. Ipagkain na ulit kami. Dahil doon, ayun, umasa ka sa sarili mo. Pero si Apostol Pablo, 3 beses siya nag-pray. Sana mawala na lang sana yung sakit, yung kapigatian na sugo ni Satanas. Pero nung sabi ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. Ano po ibig sabihin ng sapat? Kulang o sobra?
Doon siya sa kalagitnaan di ba? Sapat. Hindi ka kulang, hindi ka rin naman sobra. Tama po ba? Yun yung biyaya para sa atin. Hindi niya hinahayaan na tayo yung magkulang. Naintindihan po? Hindi rin niya hinahayaan tayo na sobra-sobra. Naintindihan po? Doon lang niya tayo nilalagay dun sa tamang posisyon para hindi tayo magmalaki at hindi rin tayo pumasa sa sarili natin. Naintindihan po? Kaya yung Diyos mabuti. Yung Diyos marunong. Alam niya kung nasan tayo ilalagay. Naintindihan po? Kahit nga si Apostol Pablo, tatlong beses niyang ipanag-pray. Na sana mawala na lang yung sakit ko. Marinisip niya na sana kapag nawala tong sakit ko, mas magagamit ako ng Diyos para sa ministry ko. Magagawa ko yung tungkulin ko kasi okay yung katawan ko eh. Wala akong problema eh. Pero nang sabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Kaya kung ituturing natin na yung biyaya ay sapat sa atin, magagawa natin maisabuhay yung verse 10. Sabi niya, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Hindi siya basta na mahina tas malakas, ano yun? Kapag nakikita niya na yung kahinaan niya ay mas lumalaki din yung biyaya ng Diyos para sa kanya. Naintindihan po. Kaya huwag tayong matakot. Kagaya ni Abraham, yes, nalagay din po siya sa kahinaan ng kanyang pananampalataya. Pero yung Diyos, alam niya naman na si Abraham ay hihiwalayin dun sa daan na ibinigay niya para sa kanya, papunta sa Kanaan. Alam niya na pupunta siya sa Egypt. Alam niya na gagawa siya ng sariling diskarte. Pero, kaninong choice yun? Kay Abraham. Lagi sinasabi sa atin ng Diyos, dito sa daan na ito, nandito yung buhay. Nandito yung pagpapala. Nandito yung biyaya. Pero Diyos kasi maganda dito eh. Baka pwede naman nadaanan ko muna to, tapos saka ako dadating doon. Alam niyo po yung detour? Alam niyo po yung detour? Ibang daan. Hindi po yung dating daan iba yon. Ibang daan. May sinasabi na sa ating daan. Pero kung ayaw natin, tayo po yung mahihirapan. Naintindihan po. Akala natin okay, akala natin maganda. Pero dahil nga yung plano ng Diyos ay iba sa atin, hindi po natin makikita yun. Naintindihan po. Isa pang halimbawa. Yung mga Israelita, nung nag-request sila sa Diyos ng isang hari, dahil po sa kagustuhan nila, binigay sa kanila si Haring Saul. Tama po ba? Pero alam niyo po, bago ibinigay sa kanila si Saul, yung Diyos, grabe po yung warning sa kanila. Kapag pinilit nyo na kayo ay magkaroon ng isang hari, ito yung mangyayari sa inyo. Ito yung gagawin niya sa inyo. Tingnan po natin ito para po alam din natin. Unang Samuel chapter 8. Sa pamamagitan po ni Propeta Samuel, winarningan na sila ng Diyos. Medyo mahaba po ito. Unang Samuel chapter 10. Chapter 8, verse 10. Unang Samuel, chapter 8, verse 10 hanggang 21. Medyo mahaba po, pero basahin po natin ng sabay-sabay. Unang Samuel, chapter 8, mula verse 10 hanggang 21. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't iniulat ni Samuel ang lahat ng mga salita ng Panginoon sa bayan na humingi sa kanya ng isang hari. Sinabi niya, ito ang magiging mga palakad ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ng inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga ngabayo na tatakbo sa unahan ng kanyang mga karwahe. Kaya't ihirang para sa kanya mga pinuno ng libo-libo at mga pinuno ng tigli-limampu. At ang iba ay upang mag-araro ng kanyang lupa at gumapas ng kanyang ani at upang gumawa ng kanyang mga kagamitang pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe.
Kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at mga magtitinapay. At mga taniman ng ulibo upang ibigay ang mga iyon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niya ang ikasampung bahagi ng inyong butil at ang inyong mga ubasan at ibibigay niya ang mga punong kawal at mga lingkod. Kanyang kukunin ang liping babae at inyong pinakamabuting kabataan at ang inyong mga asno at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kanyang mga alipin. Sa araw na iyon, kayo'y daraing dahil sa inyong hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Ngunit tumangging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga tigman. Hanggang 20 lang po. Sa madaling salita, kung ipipilit nyo yung kagustuhan nyo na o magkaroon ng isang hari, dito po, kung napansin po ninyo, merong mga paulit-ulit na mga salita na binanggit. Kukunin, kukuhain, ganyan. Maraming kukunin sa inyo. Ibig sabihin kayo yung mawawalan. Magkakaroon kayo ng hari, pero maraming kukunin sa inyo. Naintindihan? Kung ipipilit natin yung gusto natin, kagaya ng mga Israelita, marami ding mga bagay yung mawawala sa atin. Naintindihan po. Kay Abraham, dahil sa pamimilit niya na magstay sa Egypt, sino yung nawala sa kanya? Si Lot. Meron pa isang nawala. Yung isa pa niyang anak, si Ismael. At dahil kay Ismael, hanggang ngayon, ginagera pa rin yung Israel. Sorry, hindi ba dahil kay Israel? Dahil sa bansa na Ismael, okay? Marami pong nawawala sa atin sa pagsuway natin sa kalooban ng Diyos. Ito po yung rule. Naintindihan po. Kapag tayo susunod, merong pagpapala. Pero kapag susuway, maraming sumpa. Ngayon, ano pong gusto ninyo? Yes, gusto natin ng pagpapala. Tama? Pero bago natin makuha yung pagpapala, merong dapat pagsunod. Yung mga Israelita, sabi nila, ang dami ng warning, di ba? Marami kukunin sa inyo. Pero ang sabi nila, hindi. Imagine po ninyo yung sitwasyon ni Samuel at ng mga Israelita. Binanggit na yung warning, tapos sabi nila, hindi, gusto namin ng isang hari. Dahil sa pamamilit nila, ayun, naging madilim yung stage, o sabihin natin, yung panahon ni Haring Saul para sa mga Israelita. Hindi lang po yun. Pati yung mga consequences yun sa mga hari, pagkatapos rin ni Haring David, Haring Solomon. Kasi mas pinipili pa rin nila yung hari sa halip dun sa hari ng mga hari, which is yung Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, brothers and sisters, maaaring may mga bagay na gusto tayong matupad. May mga bagay tayo na gusto sana natin na makuha. Pero kung hindi ito yung mabuti, kung hindi ito yung mga bagay na kailangan natin para sa ating Christian life, sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos, i-reconsider natin ito. Naintindihan po. Palagi niyo pag-isipan, kailangan ko ba talaga to? Kapon po, tinanong ko yung mga kabataan, ano po mas mahalaga? Hangin o pagkain? Yung mga kabataan, wag po muna nyo kayong sumagot. Ano po sa dalawa yung kailangan? Hangin o pagkain? Okay, totoo po. Tama naman. Parehong kailangan. Tama po ba? Exactly. May mas mga bagay na mas mabuti kaysa sa atin. At yun yung dapat na makita natin. Naintindihan po?
Sa mga Israelita, hindi hari kailangan nyo, ako, yung Diyos. Pero nung sabi ng mga Israelita, hindi. Kaya minsan, ganito po yung nagiging sitwasyon natin. Diyos, mahal ko naman siya eh. Bawal ba mag-boyfriend at girlfriend? Okay lang naman siguro, evangelize ko na lang siya. Para nakipag-bargain pa eh, no? Nakipagtawaran. Evangelize ko na lang siya, Diyos. Sa pagligtas na siya, okay na, pwede na kami magsama. Hintay lang kami, sumunod lang kaming konti, papakasal na. Tandaan natin, hindi po umiiral yung Diyos ng ganun. Alam niya yung mga bagay na makakabuti para sa atin at yung mga bagay na makakasama. Kung kukunin natin yung mga bagay na mabuti, tayo po ay mapapabuti. Pero kung kukunin natin yung mga bagay na mapapasama, walang ibang sisisihin kundi tayo lang din. Naintindihan po. Diyos, bakit mo hinayaan na mahulog kami sa ganitong klaseng kahirapan? Di ba sabi dito, dadaing sila pero hindi na sila papakinggan. Bakit? In the first place, hindi naman talaga sila nakikinig. Naintindihan po. Ito po yung mga Israelita. Minsan, naging ganito rin tayo. Pinapairal natin yung sarili natin, pinapairal natin yung kagustuhan natin para lang ba ilusot? Para lang ba yung may push through? Pero tandaan natin, kung yun yung kalooban ng Diyos, mangyayari. Pero kung yun yung kalooban ng Diyos, kahit na gusto natin mangyari, yes, maaaring mangyari. Pero, may consequences. Naintindihan po. Di ba, meron kang kasabihan, be careful what you wish for. Palagi mong i-reconsider, ano ba yung mga bagay na hinihingi mo. Kasi kapag natanggap mo yan, tapos sablay naman pala, wala nang balikan. Kaya, i-remind ko po ulit, lalo na po sa mga brothers and sisters, na may mga bagay na mabuti para sa atin, kagaya ng hangin at pagkain. Yes, pareho silang kailangan, pero pwede ka naman mabuhay kahit na hindi ka naman palaging kumain. Tama po ba? Pero meron bang time na tinigil mo yung paghinga, tapos nabuhay ka pa rin? Nabuhay ka pa rin? Wala. Patay ka kagad nun. Tama po ba? So, mayroong mas mahalagang bagay para sa atin. Kaya doon natin nilagay yung ating pag-asa. Naintindihan po. Kaya si Abraham, palaging siyang tinrain na makita yung mas mabuti. Tayo po bilang mga brothers and sisters, habang tayo natututo sa ating Christian life, pinapakita sa atin ng Diyos, ano yung mga bagay na mabuti para sa atin? Ano yung mga bagay na mas mahalaga para sa ating espiritu? Kung makukuha natin yun, yung mga bagay para sa katawan, to follow na lang. Naintindihan po. Kaya sabi ng Diyos, unahin mo muna ako. At yung mga bagay na kailangan mo, pawang idaragdag na lang sa inyo. Mateo chapter 6 verse 33. Naintindihan po. Yung pagpapala kay Abraham, bagamat hindi niya natanggap, pero hanggang ngayon tinatamasa natin. Ito yung si Jesus Christ. Mula kay Abraham, dahil sa kanyang pagsunod, nagpasimula yung bansang Israel. At kay Jesus, sa bansang Israel, pinanganak si Yesu Cristo. At sa pamamagitan ni Yesu Cristo, ipinanganak yung mga Kristiyano spiritually. Ito po yung tunay na pagpapala. Naintindihan po. Kaya naman, sa pamamagitan ng kwento ni Abraham, pasensya na po, hindi ko talaga matatapos. Pero bubuod ko ng kaunti. Yung Diyos, palagi niyang ibinibigay sa atin o ipinapakita sa atin yung mga bagay na mabuti. Pero pag tayo ay sumunod doon, makuha natin yung mga bagay na mabuti. Pero sa pagsunod natin, hindi po pwedeng meron tayong kabit-kabit ng mga dati nating mga kinagawian o mga sabihin na natin, mga kinasanayan. Tandaan po natin na tayo po inihiwalay ng Diyos mula sa masamang mundong ito, mula dun sa corrupted na mundong ito. Kung tayo mabubuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, please makuha natin yung mga bagay na para sa ating Christian life. Pero kung pag sasamahin natin, makasanlibutan, tapos sa spiritual, may hihirapan din po tayo. Mabibigatan din po tayo. Naintindihan po. Kaya, sa kwento po ni Abraham, hindi ko na po talaga matatapos. Pero sana makuha po natin yung punto dito. Na, yung Diyos, inihiwalay niya ako sa mundong ito
para ibigay sa akin yung mas mabuting bagay, which is yung langit. At si Abraham, iniwalay man siya sa kanyang pamilya, pero sa pamamagitan naman niya, maraming mga ipinanganak spiritually. Sa pamamagitan nito, naging mas marami yung salinlahi ni Abraham. Kung hindi siya sumunod, hindi siya humiwalay dun sa luma niyang mga gawi, hindi po niya makukuha yung pagpapala. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod ni Abraham at pagtuon dun sa mga bagay na mas mabuti, tinawag siya na ama ng pananampalataya. So, yung huli, try ko po next week. Meron pa tayong second chapter, kaya sana nakuha po ninyo yung aral po ngayon. Sana, syempre, maisabuhin din po natin ito. Palagi natin ituon yung ating pansin dun sa mga bagay na espiritual. Huwag lang din sa mga bagay dito sa lupa. Naintindihan po. Kung natin ilagay yung ating pag-asa dito sa lupa, yung pag-asa natin ay dapat nasa langit lang. Naintindihan po. Yung pag-asa natin hindi po dapat sa resources, hindi sa tao, kundi tanging sa Diyos lang. Dahil yung Diyos yung magbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan po natin. Tayo pong lahat tayo muwat manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, muli maraming salamat po sa inyong biyaya ng kaligtasan. Magpapasalamat din po kami sa mga salita na patuloy po ninyong binibigay sa amin at sa pamamagitan po ng inyong salita dito po sa Biblia. Aming Ama, napag-aralan po namin yung kaunting parte ng buhay ni Abraham na naging ama ng pananampalataya, naging kaibigan ng Diyos. Pakiusap, aming Ama, tulungan niyo po kami upang magawa rin po namin makasunod ng may buong puso at may buong pagpapasakop, kagaya po ng ginawa ni Abraham. Tulungan niyo po kami para magawa ito, aming Ama. Kung meron man po na sa amin ay nanghihina at mga nag-aalala, physically and spiritually, pakiusap, panumbalikin niyo po yung aming sigla sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang kamay. Muli, maraming salamat po at sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala at kayo na rin po yung bahala na manguna po sa amin. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sorry po.